Plano ng Kongreso na muling buhayin ang Bureau of Private Schools sa ilalim ng Department of Education na napawalang bisa sa kasagsagan ng COVID-19 o Marso noong taon sa ilalim ng nagdaang Duterte administration. May balitang A to Z si Ian Maghano. Bubuhayan natin yung Bureau of Private Schools within the Department of Education para may makokonsult sila. Ito ngayon ang isinusulong ng House of Representatives Committee on Basic Education and Culture. Tinitignan rin kasi ngayon na maaamyendahan ang Basic Education Voucher Program ng gobyerno para mapalawig ang subsidiya para sa mga mag-aaral, guro at paaralan sa mga private schools. Hindi daw kasi malinaw ang tuition increase at kung saan nga ba ito napupunta. There are also schools that would not even have vouchers, but they will have tuition fee increase. So what will happen? Again, they will lose their Rene, right Rene, to... don't monopolize this. Makinig ka naman. Hindi lang ikaw ang magsasalita dito. Sa batas kasi, 70% ng tuition hike ay napupunta sa sweldo, allowance at iba pang mga benepisyo ng mga guro at iba pang empleyado ng pribadong eskwelahan. Ang 20% naman ay para sa improvement ng mga infrastruktura at pasilidad, habang ang natitirang 10% ayon sa Council of Teachers and Staff of Colleges and University in the Philippines. Actually silent yung batas dun sa 10%, but it's actually treated as a kind of return investment for the schools. This provision, so this I think what was mentioned earlier, this provision was totally removed and is replaced by mere 70% allocation from voucher increases. To my mind, this is clear. The only thing that I think you brought up which could be valid is the question on what if hindi pa nakakatanggap ng voucher, di ba? Samantala, target rin ng komite na idepende ang ibibigay na subsidiya sa performance ng eskwelahan. This committee, Congress will also be requiring outcome-based results. So hindi tayo vision mission na lang, hindi na yung number of classrooms kung yung ilan na yung silid-araran. We want to see based on tests if that school is performing or not. Hirit naman ng Alliance of Concerned Teachers, ang naturang outcome-based qualification ay ang siyang batayan upang mapantay ang subsidiya sa bawat pribadong eskwelahan. Konti na nga yung natatanggap ng teacher, parang meron pa kami naririnig na balita na binabawasan pa ito mismo ng administration ng school. So dapat ma-incorporate natin dito no, ng prohibited yung mga anumang deduction from the TSS subsidy ng mga teacher kasi maliit na nga lang yun na binibigay natin. Planong madraft ang panukalang batas para sa pagbubuo ng Bureau of Private Education sa susunod na linggo. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.